Nag-overtake, gumewang-gewang hanggang sumemplang ang motorsiklo na yan sa Mandaue City, Cebu. Tumama pa ito sa kasalubong na multicab. Gumulong at napaupo sa gilid ang rider. Saktong may ambulansya sa lugar, kaya natulungan siya. Mismo si First Lady Liza Araneta Marcos na ang nagsabing sinadya niyang isnabin si Vice President Sara Duterte sa ilang okasyon para iparating ang kanyang sama ng loob. Pero kahit bad shot na raw ang vice-presidente sa kanya, pwede pa rin daw maplansya ang relasyon nila. May report si Ivan Mayrina. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Sa pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte raw nagsimula ang disgusto ni First Lady Liza Araneta Marcos kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa vlog ni Anthony Taberna, nasaktan daw ang unang ginang sa pagtawa ng bise na naroon sa prayer rally sa Davao City. Kaya na magkita sila bago lumipad ang first couple pa Vietnam. Isang araw pagkatapos ng rally, inisnab ng First Lady ang bise. And I'm many things. I'm not a hypocrite. O, diyan, may departure time na, di ba? So, nandito ko. Normally, nag-usap kami. So, ayoko. Tapos, sabi ni, somebody went to me, uy, ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangag. Gumano ko. No reaction. So, hindi, bangag. Bangag is I said the bangag is the word of the day. Yes. And after that, nung talaga, I stopped that. That's not right. You don't do that. That's entitled politics. Ang tanong, posible pa kayang maplansya ang kanilang gusot? Unless she says sorry. And then going down sa Prague, nakita ko siya ulit, di ba? Sabi ni Bong, behave. Sabi ko, wrong person, honey. Nauna nang tinawag ng Pangulo na komplikadong relasyon nila ng pamilya Duterte. Pero hindi raw nagbabagong pakikitungo niya sa kanyang bise. Katunayan, nagngitian at nagbeso pa ang Pangulo at si VP Sara sa graduation ceremony ng Philippine National Police Academy sa Silang Cavite. Nag-usap at magkatabi rin sila sa seremonya. Sinubukan namin silang hingan ng pahayag, pero pareho silang hindi nagpa-interview. Ma'am, magandang hapon. Magandang hapon. Sa isang text message ng GMA Integrated News, sinabi ng vice na no comment siya sa mga pahayag ng First Lady. Sinagot din ng First Lady ang tanong tungkol kay Vic Rodriguez na naging Marcos campaign spokesperson noong 2022 pero 2 buwan lang umupo bilang executive secretary. Ang sabi niya, may pinayo sa kanya ang isang kaibigan bago maupo sa pwesto si Pangulong Marcos. She said, your only purpose is to make sure your husband is surrounded by good people. And that's what I do. When I see people doing things wrong, illegal, or using their power, then I tell Bong. It's up to him. Tingin naman ng Rodriguez hindi tungkol sa kanya ang mga sinabi ng unang ginang. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arasadong isang caregiver matapos umano niyang nakawan ang pumanaw niyang amo. Ang suspect kasama raw sa isang grupo ng mga kasambahay at caregivers na ang motibo ay pagnakawan ang kanilang employer. May exclusive report si John Consuelo. Wala akong ginagawang ganyan. Inaresto ng NBI sa Santa Cruz, Manila ang caregiver na yan dahil umano sa pagdinakaw. Ang natangay umano niya, mahigit 5 milyong pisong halaga ng mga laman ng vault ng namayapa niyang amo. Kabilang daw sa mga nawala ang mga gintong bracelet, mamahaling relos, mga singsing na may precious gems at kwintas na may diamante. Dati na palang may 2 warrant of arrest ang suspect. May kasong theft and qualified theft itong katulong nila noong manakaraang panahon. Nagpalit pa raw ng spelling ng pangalan ang suspect sa kanyang mga ID at dokumento para di siya matrace. May grupo daw sila di umano ng mga yaya at mga caregivers na pumapasok sa mga employers. Pero ang kanilang motibo ay pagnakawan ang mga ito sa bandang huli. Nakakulong na sa NBI Detention Facility sa New Bilibid Prison ang suspect. Sinusubukan pa siyang kunan ng pahayag, pati na ang pamilya ng nabiktimang amo. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaasikaso na ng ating gobyerno ang pag-uwi sa mga 13 Pinoy na namatay sa matinding pagbaha sa United Arab Emirates. May report si Mark Salazar.
Nagmistulang malawak na ilog ang kalsadang ito sa Dubai, UAE, kasunod ng paghagupit ng record-breaking na ulan nitong Martes. Sakuhan namang ito ng isang OFW sa Sharjah, lubog sa tubig ang mga sasakyan. May isa pang tila lumalangoy sa baha. Kwento naman ng OFW na si Vincent, maraming stranded sa mga train station at sarili nilang bahay dahil sa baha. Yung mga mabababang parte ng Dubai is napakahirap po kasi lalo na po yung mga mabababang lugar. Marami ding sasakyan yung mga tumubog eh. Problema naman ng ilang OFW ang pagbabalik trabaho. May tubig pa rin sa loob ng mga establishmento gaya ng restaurant na ito. Ramdam din ang aberyang idinulot ng pagbaha sa Dubai International Airport. May mga flights pa rin na delayed o cancelled. Humupa na ang ulan at ang baha, pero may ilang bahagi pa rin na mayroong tubig. Ay around 650,000 ang OFW. But yung in terms of yung affected, nagsasagawa ng relief goods operation distribution ngayon. Tingin ng mga eksperto, posibleng nakapagpalala sa mga pagbaha ang kakulangan ng drainage infrastructure sa Dubai na nasa gitna ng disyerto. Sa gitna ng masungit na panahon, 3 OFW ang kabilang sa mga nasawi. Si Dante Casipong, nasawi mula sa mga natamong sugat nang mahulog ang minamaneho niyang sasakyan sa sinkhole. Umusok naman daw ang shuttle service ni Jenny Gamboa at Marjorie Saking at nasuffocate sila. As soon as we get clearance sa mga necessary documentation and requirements, immediately maililipad natin yan. Handa raw ang OWA na mag-repatriate ng gustong umuwi, pero wala naman daw nagpapasabing gusto nilang umuwi sa Pilipinas. Mark Salazar, nagpabalita para sa GMA Integrated News. Isang babae ang nabiktima raw ng punas tissue modus sa Batangas City. May report si Rafi Tima. Bigla raw may lalaking pumuesto sa harap ng kinauupuan ng isang babae sa isang jeep sa Batangas City. Maya-maya pa'y sinabihan daw siya ng lalaki na may dumi siya sa balikat at tinulungan nitong linisin ito at punasan ng tissue. Inutusan din siya nitong ilagay ang cellphone sa bag. Pero di na namalaya ng biktima na nadukutan na pala siya. Biglang nag-play po ulit yung music sa earbuds ko na naka-full volume. So ang ginawa ko po, tinignan ko agad sa bag ko kung andun siya. Kaso hindi ko siya makita. Tapos sabi naman po agad nung katabi ko na ayun, bumaba na. Bumaba ang suspect at saka lumipat sa ibang sasakyan. Ayon sa Batangas City Police, ito isang uri ng modus na punas tissue. Lahat po ng nasa paligid ay nagkakaroon ng motibo once nakakita sila ng oportunidad. Kaya payo ng pulisya, dapat laging maging alerto. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yasi Pressman at Angelica nagtapatan sa paseksihan sa bagong episode ng Black Rider. Global superstar Taylor Swift sinorpresa ang fans sa kanyang newest double album na The Tortured Poets Department. Anniversary! Comedy genius Michael V at Mrs. niyang si Caroline Bunagan may romantic yacht celebration para sa kanilang 30th wedding anniversary. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa isang viral prenup photo, may kakaibang role ang kapatid ng groom-to-be. Aba, hindi lang siya basta tumulong sa wedding preps, may buwis buhay din siyang ginawa sa photoshoot. Pusuan na yan sa report ni Mariz Umali. Pretty and red ang bride. Pati ang groom, pulang-pula ang aura. Pero sino itong nakiki-photobomb? Maya-maya pa, siya lang naman ang kapatid na literal, buwis buhay kung sumuporta. Ito ang viral prenuptial moment ni na Richard at Algie. Wala man daw sa plano ang ganitong shot, naisipan ng photographer na i-highlight ang veil ng bride. Bonus pa ang ganda ng diving spot. Pero para ma-achieve ang dream pic, ang kapatid ng groom na si Aishwarya
ang naging alay. Wala nang patumpik-tumpik. Sanay naman po yung kapatid niya ng ganyan, sir, kasi pabatang port po tawag doon. Yung mahilig maligo ng dagat. Marunong kasi lumangoy. Kwento ng kanilang wedding planner, talagang ayaw paawat ng couple. Ito nga't pati sa hanging bridge, di pinalampas. Kaya wala na ring atrasan sa kanilang road to forever. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News.